Isa sa mga pambato natin sa higher weight class ay ang undefeated Filipino fighter at reigning WBC International Middleweight Champion Yumir Marcial. Ang 30 anyos na former Olympic bronze medalist ay malinis pa ang kanyang professional record dahil meron siyang 7 wins with 4 knockouts. Aminado si Marcial na marami pa siyang dapat matutunan bago siya lumaban sa kampyonato. Maraming fighters sa middleweight division doon sa Amerika, kaya alam ni Marcial na hindi basta-basta ang mga boksingero sa kaniyang timbang. Isa sa mga kampiyon sa middleweight division ay ang undefeated fighter mula sa Kazakhstan at unified WBO at IBF champion Janibek Alimkhanuly, at nandyan rin ang WBC champion Erislandy Lara mula sa Cuba at ang WBC champion Carlos Adames. Ang pound for pound fighter na si Terence Crawford ay may plano rin na makakuha ng titulo sa middleweight division. Kaya hindi madali ang daan patungo sa championship para kay Marcial. Sa huling laban ni Marcial ay nagtagumpay siya via majority decision laban sa Venezuelan knockout artist Eddie Colmenares. Pero 2 beses siyang pinabagsak ng kanyang kalaban. Ano nga ba ang kulang sa laban ni Marcial? At totoo kaya ang sinasabi ng ibang mga boxing fans na hindi raw matibay ang panga nitong si Marcial at ito daw ang kanyang kahinaan? At hindi lang ito ang unang pagbagsak ni Marcial dahil 3 beses din siyang bumagsak sa kanyang laban noong 2022 kung saan nanalo siya via controversial technical knockout. And boxing fans joining us around the world, this is boxing. This is the main event. It's showtime. He just finds himself on the end of another combination here. He wants to mix it up on the inside and he's having some success. Isa sa mga magandang bakbakan na nangyari sa 50th anniversary ng Thrilla in Manila ay ang laban ng Sa laban na ito ay 2 beses na bumagsak ang ating pambato at isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga nagsasabing cooking show ang nangyari sa Thrilla in Manila. Ngunit maraming beses din na nasaktan ni Marcial si Colmenares at mas maraming rounds ang nakuha ng undefeated Filipino fighter. At dahil round by round ang scoring sa boxing at dominado ni Marcial ang karamihan sa mga rounds, nakuha pa rin niya ang panalo via majority decision. 2 judges ang umiscore ng 95-93 at ang isa naman ay umiscore ng tabla na 94-94. Nasungkit ni Marcial ang WBC International Middleweight title at dahil dito ay posibleng unti-unti na rin siyang makapasok sa world ranking. Pero isa sa mga sinabi ng ibang mga boxing fans nang makita nilang bumagsak si Marcial ay kulang pa daw ito sa depensa at hindi daw matibay ang kanyang panga. Kumbaga ay glass chin daw itong si Marcial. Last 40 seconds sa round number 3 ay natamaan ng solid right si Marcial at sinundan pa ito ng left and right combinations ni Colmenares kaya bumagsak ang ating pambato. Marcial holding on. Gets tagged once again. And Yumir's in trouble. Sa round number 10 naman ay kontrolado na sana ni Marcial ang round, ngunit natamaan siya ng mga counter ni Colmenares kaya bumagsak na naman sa ikalawang pagkakataon si Yumir Marcial. Actually, hindi ito ang unang beses na bumagsak si Marcial sa isang professional fight. Kung matatandaan po natin sa laban ni Marcial sa Las Vegas noong 2022, 3 beses siyang pinabagsak ng American boxer na si Isaiah Hart. Naging kontrobersyal ang pagtigil sa laban at nakuha ni Marcial ang panalo via technical knockout. Panoorin po muna nating muli ang highlights ng laban ni Marcial at Isaiah Hart. So ito ang unang laban na nasubukan talaga si Marcial.
Etong si Isaiah Hart ay may record na 7 wins, 2 losses with 5 knockouts. Dito sa round 1 pa lamang ay nakapasok ang isang right straight mula kay Hart at bumagsak si Marshall. Tingnan natin muli sa replay yung suntok na pumasok. Nakabangon naman si Marshall pero halatang nasaktan siya at umaabante na ngayon ang American fighter. Mahaba pa naman ang oras at mabuti na lang na hindi magaling na finisher si Isaiah Hart. Unti-unti namang nakarecover si Marshall at bumalik siya sa pag-atake sa kalaban. Sa round number 2 ay agresibo naman ang simula ni Marshall at medyo nanggigil siya dahil sa kanyang pagbagsak sa round 1. Nakatama ng solid si Marshall at nagsimula na siyang magpaulan ng mga kombinasyon. Na-corner dito si Isaiah Hart, subalit isang counter lang mula sa American fighter ay sapat na ito upang pabagsakin na naman si Marshall. So parang ganun din ang nangyari sa laban ni Marshall kay Eddie Colmenares kung saan nadali rin siya ng counter. Maswerte dito si Marshall dahil hindi strong finisher ang kanyang kalaban. Nagsimula na namang umatake si Marshall pero nakaabang lang yung counter ni Isaiah Hart. Sinubukan ni Marshall na bumitaw ng 1-2 combination, subalit mabilis ang balik ni Hart at nasa lubong na naman ni Marshall yung counter right ng American boxer. Bagsak si Marshall for the 3rd time. Again, walang sense of urgency mula kay Isaiah Hart na tapusin si Marshall. Kung mga champion pa ang nakalaban ni Marshall dito, delikado talaga ang ating pambato. Sa round 3 ay agresibo na namang umaabante si Marshall at alam niyang behind siya sa scoring. Tatlong beses na siyang bumagsak at napaka-importante na para sa kanya na makabawi sa next rounds dahil 6 rounds lamang ang laban na ito. Napansin natin dito na unti-unti nang naka-adjust si Marshall sa counter ng American fighter at naiiwasan na niya yung right hand ni Isaiah Hart. And Marshall is landing his combinations and he is breaking down his opponent in this 3rd round. So definitely this 3rd round goes to Yumir Marshall. At sa round number 4 ay agresibo pa rin si Marshall at dito na niya tinapos ang kanyang kalaban. Medyo nagrereklamo dito si Hart
dahil sa kanyang batok daw tumatama yung mga suntok ni Marshall. Isang malakas na kaliwa ni Marshall ang nagpasayaw kay Isaiah Hart at nakita ng referee na nasaktan talaga ang American fighter at tinigil na niya ang laban. Panalo si Marshall via 4th round technical knockout. Pagkatapos ng laban na ito ay nagreklamo si Hart kung bakit daw tinigil ang laban kung kaya pa naman niyang magpatuloy. Si Marshall ngayon ay 30 years old na. At ano po ang masasabi ninyo sa kanyang mga laban? Naniniwala ba kayo na mahina ang kanyang panga at delikado siya sa mga kalaban na magaling sa counter punches? Ngayong hawak na ni Marshall ang WBC International title, expected na mas tataas ang kalibre ng kanyang mga kalaban. Kaya kailangan ni Yumir na pag-aralan ang mga butas ng kanyang fighting style at suportahan po natin siya sa kanyang susunod na mga laban.